In the session number, kalimutan ko kung 6 or session 7 na po ito, pinag-uusapan natin yung series ng commonly tolerated sins or yung mga kasalanan na madalas ay pwedeng hindi namamalayan na ginagawa natin or pwede ding parang para sa atin, maliit lang to na bagay and so paulit-ulit natin ginagawa. So ang purpose natin dito ay mabigyan natin ng pagpapahalaga ang kabigatan at kaseryosan ng bawat kasalanan, no? And so ito, ang pag-uusapan natin sa linggong ito ay patungkol sa pag-dishonor or hindi pagbibigay ng respeto or galang sa mga may otoridad. Ito ay maganda sa atin dahil lahat tayo ay under authority. It could be under the authority of our parents, under authority of our bosses, under authority of our teachers, under authority of our government, or even under authority sa kalsada, no? Yung mga traffic enforcers and so on. So, yan ang ating unang pag-usapan at pangalawa doon ay ang mga hilig nating gawin, yung pagbibiro or yung crude joking. So, yan ang dalawa sa mga bagay na ating pag-usapan ngayong hapon. Now, pagsisimula natin sa dishonoring authorities. Now, kailangan natin makita na malinaw na tinuturo ng Biblia sa atin na dapat nating igalang at parangalan ang mga nasa posisyon ng otoridad. Iyon ang malinaw na kalooban ng Diyos para sa atin, na tayo ay gumalang at parangalan natin ang mga nasa posisyon ng otoridad sa lahat ng aspeto ng buhay dito sa lupa. Sinasabi po sa 1 Peter 2:17, igalang ninyo ang lahat ng tao, ibigin ninyo ang kapatiran, matakot kayo sa Diyos, igalang ninyo ang hari. No? So, isa sa nabanggit dito ni Peter ay ang paggalang sa hari. And actually, sinasabi din ni Pablo sa Romans 12:10 na dapat ibigin ng mga Kristiyano ang isa't isa at manguna sa pagpapakita ng karangalan. At ganoon din sa chapter 13 verse 1 na dapat tayong magpasakop sa mga namamahalang otoridad dahil ang lahat ng otoridad ay nagmumula sa Diyos. So ito yung reason bakit kailangan natin igalang yung mga nasa otoridad over us. Bakit? Kasi ang lahat ng otoridad ay nagmumula sa Diyos. Kaya mahalaga na maunawaan natin bakit siyang tinatawag King of Kings and the Lord of Lords. Okay? He's the King of Kings and the Lord of Lords kasi isa sa katotohanan doon, siya ang lahat ng otoridad ay nagmumula sa Kanya. Now, sinabi po sa 1 Timothy chapter 2, verse 1 to 2, na dapat tayong manalangin para sa lahat, lalo na para sa mga hari at sa mga nasa posisyon ng otoridad. At anong dahilan? Bakit kailangan natin silang ipag-pray? Upang mamuhay tayo ng payapa, tahimik, makadiyos at marangal. So dito natin makikita na konektado sa ating kabanalan at pamumuhay sa kabanalan ang ating pagbibigay ng respeto or dangal or honor sa mga may otoridad sa atin. So ibig sabihin po, bilang mga Kristiyano, hindi natin dapat lapastanganin or hindi rin natin dapat walang galang na tratuhin ang mga nasa otoridad. Dahil lamang hindi tayo sumasang-ayon sa kanila. And very prevalent yan ngayon na makikita natin, especially in our government. So baka meron po sa inyo, hindi man hayagan sa social media, maybe sa pakipag-usap sa pamilya, or sa mga kaibigan, or sa kung sino man, baka nakikilahok na tayo sa pagsabi ng mga masasamang bagay against the government. Yan po ay pagdi-dishonor sa kanila. Now, hindi ko po sinasabi na suportahan natin sila, bagaman mali ang kanilang ginagawa. Hindi po ganon ang pag-honor. No? Ang pag-honor is that you honor the authority that they have. You will recognize that he is the president, and so I must respect him as the president. Because, unang-una sa lahat, yung authority na meron siya, nagmula yan sa Diyos.
So kung i-despise natin, i-dishonor natin yung otoridad na meron siya, actually we are dishonoring kung sino man ang nagbigay ng authority sa kanya. So hindi ko po sinasabi na sasang-ayon tayo. I personally do not support the current president. But I must respect him, honor him, and pray for him. Kasi yun ang sinabi sa akin ng Diyos. Yun ang sinabi ng salita ng Diyos. Bagaman, pwede po tayong magreklamo in a sense na kung alam natin na may korupsyon na nangyayari, we must pursue justice. Kailangan natin yon hingin. Pero, nandun pa rin ang ating paggalang bilang siya ang may otoridad. Parang ganun po yon. Naintindihan niyo po? No? So, sa anong practical na paraan natin yun may papakita? Well, wag na tayong makisawsaw sa mga debate or usapin na nakikita natin sa social media. Enough na makabasa tayo, enough na maramdaman natin sa puso at isipan natin, ano ba to si ano? Wag na lang natin yon ilabas. But our response must be, we pray na kung meron talagang katiwalian doon sa gobyerno na iyon, ang pagpapanalangin natin ay mailabas yung katiwalaan na iyon. Nakikita niyo po? At the same time, ino-honor mo po rin siya as the President of the Philippines. Parang ganun po yun. No? So, dapat nating kilalanin, gaya nga ng sinabi ko kanina, na ang Diyos ang nagtatag ng otoridad na yon at dapat tumugon tayo ng may paggalang, pagpapasakop at pananalangin. Just like what I've said, no? Nabubuhay tayo sa panahong madalas na binabaliwala ang mga tagubiling ito ng Biblia. And sabi ko kanina, hayagan yan at makita natin yan sa social media. Sobrang dami talaga, no? So, maging ang mga taong nagsasabing sila ay mga Kristiyano, tayo, we are still vulnerable or susceptible na gawin ng mga bagay na yon. At may ilang dahilan kung bakit nagiging karaniwan ang kawalang galang sa otoridad ngayon. Titingnan natin, ano ba yung mga reason? Ano ba yung mga possible factors or reason bakit ginagawa natin yon? Una, dahil sa makabagong demokrasya. Because of democracy. Na? Karaniwang pinipili ng mga taong kanilang mga pinuno sa pamagitan ng voting, di ba? Kaya nga may halalan. Kailan ba next halalan? Next year? Or 2 years later pa? Basta, may darating din na halalan, di ba? Dahil may pagkakataon tayong pumili ng ating pinuno, madali nating maisip na may karapatan din tayong husgahan at walang galang na tratuhin sila. Lalo na kapag hindi tayo sumasang-ayon sa kanila. One of the reason is that we know na tayo ang bumoto, tayo ang pumipili. So tayo rin ay may karapatan na hindi sila galangin sa tuwing sila ay may ginagawa na hindi tayo sang-ayon. That's one factor. Pangalawa, again, dahil sa social media at tinatawag na anonymity sa internet. Ibig sabihin, yung pwede kang gumawa ng, ngayon, lalong-lalo na, kahit hindi ka gumawa ng dummy account, pwede ka na mag-comment bilang, ano yon, parang anonymous. So, pwede kang mag-rant doon, pwede kang mag-type doon ng ano, hindi naman malalaman nila na ako to. Ala, haba-haba na sinasabi. No? Yan ay isa ding dahilan. No? Naging madali para sa mga tao na magsalita ng walang galang tungkol sa mga nasa otoridad nang hindi gaanong nahaharap sa mga consequences nito. Hindi ka na mahahabol, hindi ka na maakusahan. Di ba? So, free ka na magsalita na kung anong gusto mong sabihin. And pangatlong reason, likas sa atin ang pagtingin sa ating sarili bilang higit sa iba. Ito nga yung sinasabi nilang, marami daw mga nagiging political analyst sa social media. Maraming mga magagaling magsalita. No, nakakala mo, alam na alam nila yung mga lahat na nangyayari. And so, they can speak whatever they want. At kahit bilang mga Kristiyano, kailangan nating patuloy na labanan ng pagmamataas at pagiging makasarili na ito, no? Minsan nahuhulog tayo doon, di ba? Minsan may mga opinion tayong sinasabi, sus, kung ako yun, dapat ganito gawin, no? Without realizing na, malay mo, yung rason na ginawa niya iyon ay dahil merong ibang factor na nakita niya na hindi natin nakikita. Di ba?
May mga ganung bagay. So, hindi tayo dapat mahulog sa pag-iisip na parang alam natin ang lahat. And so, we can despise, bakit ganyan, gito, ganyan. No? And pangapat, madalas nating hindi nahihiwalay ang isang tao sa posisyon, otoridad na kanyang hawak. Ibig sabihin, pinipersonal talaga natin. No? No? Kumbaga, siya na yung pagkataong iyon base sa kanyang pamamalakad. Maaring matindi ang hindi natin pagsang-ayon sa karakter or mga desisyon ng isang pinuno, ngunit tinuturo pa rin ng kasulatan na dapat nating igalang ang otoridad ng kanyang posisyon. Yan, ganyan nga sabi ko sa inyo kanina. 'Di ba? And ngayon, 'di ba, sobrang sikat ngayon yung statement ng ating president na hindi mo maintindihan. 'Di ba? So, ang nangyayari doon is that we despise his character, his being. And so, nahihiwalay natin, hindi natin inihiwalay iyon sa kanyang posisyon. And so, we despise him, no? We make cartoons, we make editorial, we make videos, no? Na pinapakitang bobo siya, di siya magaling magsalita, ganang bagay. Di ba? That is wrong. No? Iba ang kanyang personalidad at karakter sa otoridad na meron siya. At ang igagalang natin ay yung otoridad na meron siya. Okay? Hindi natin alam ang lahat ng iniisip ni Pablo tungkol kay Nero. Di ba? Sa panahon nila Apostle Paul, ang emperor noon ay si Nero. Familiar ba kayo sa pangalang Nero? Hindi. Okay lang. So, siya'y emperor at that time. Ngunit, malinaw na itinuro ni na Pablo at Pedro sa mga Kristiyano na igalang ang mga nasa otoridad. Alam niyo po ba si Nero is one of the cruelest emperor against Christians. Siya po yung emperor na sumikat yung Colosseum, yung entertainment na lion versus human. At alam niyo yung mga pinapalaban doon, mga Kristiyano. Siya din yung may unique na light sa kanyang garden. Yung ilaw niya sa garden niya, yung sinusunog na Kristiyano. Ano pa yung mga ginawa niya? Basta marami. No? So, cruel po si Nero. Pero, and mind you, time nila Paul, time nila Pedro na nangyayari yon. Pero anong sinabi nila Pedro? Igalang ninyo ang mga hari. Tayo ngayon, grabe tayo sa hari natin. Pero sila, pinapatay talaga sila, inaano talaga sila. Pero anong sabi? Igalang ninyo. Honor them. Ipagpanalangin nyo sila. You see? No? E di lalo na kung siguro tayo, yung henerasyon natin nandun. Baka awayan natin si Pablo. Ano yung galang? Pinapatay, sinusunog na tayo, gagalang natin. Even the Lord Jesus Christ. Diba? Nung siya'y nasa lupa. At yung time nila Herodes yun. Herodes is also a cruel Jewish king. Na puppet ng Roman Empire. Pero anong sabi? Even towards Caesar, nung sabi ng Panginoong Yesus, ibigay ninyo kung anong nararapat sa Kanya. You see? Pero ang mga Hudyo, galit na galit sa Caesar. Diba? Pero anong sabi ng Panginoong Yesus? Igalang, ibigay ninyo kung anong nararapat sa Kanya. So, ang pangunahing aral po dito ay ito. Dapat nating igalang ang posisyon ng otoridad kahit hindi natin inigalang o sinasang-ayunan ng taong humahawak nito. See? Dapat din tayo mag-ingat na huwag kutyain, insultuhin, o maliitin ng mga nasa otoridad. Marahil karamihan sa atin ay nagawa na ito. And ngayon ay pinapaalalahanan tayo na hindi na dapat ganon. Huwag tayong makikisawsaw, no? Makakatulong na isipin kung anong mararamdaman natin kung ang sarili nating mga opinyon or desisyon at mga plano ay sinusuri ng kasing higpit at isinasa publiko, ito gaya ng ginagawa sa ating mga pinuno. No? Parang sabi dito, maganda na isipin mo kung ikaw yung nandun.
No? Ano mararamdaman mo? Ang pag-alala rito ay makakatulong upang maging mas mapagpakumbaba tayo at mas handang igalang ang mga taong inilagay ng Diyos sa mga posisyon ng otoridad. And lastly, nagbigay si David ng magandang halimbawa. Very good example itong ginawa ni David. Alam niyo po ba, nais ni Saul na patayin si David? Alam niyo yung story na yun? Naalala niyo? Gustong patayin ni Saul si David. Kasi nga, di ba? Siya na yung magiging hari. Ayaw ni Saul yon. Alam niyo po ba, 2 beses na sanang pwedeng patayin ni David si Saul. 2 beses. Pero, hindi iyon ginawa ni David. Why? And mind you, sinabi na ng Diyos sa kanya na siya magiging hari. Pero hindi pa opisyal. Ang opisyal pa na may hawak ng authority is si Saul. So despite of that, kahit alam yun ni David, at kahit pwede niya na sanang patayin si Saul, hindi niya ginawa kasi he still recognized the authority meron si Saul as the king of Israel. You see? Ganun dapat tayo. Baka pag makita nyo si ano dyan, no? Okay? So, meron din, again, another example kay David. May 2 pagkakataon na may mga lalaking nagsabi kay David na pinatay nila yung mga nasa authority. Ito, tama, natatandaan ko. Nag-aakala sila na nakagawa sila ng favor at matutuwa sila kay David. Sabi na, ito na yung ulo ni pinatay ko na siya. Pero anong ginawa ni David? Pinapatay yung pumatay noon sa may authority. No? So, very clear na makikita natin how David recognized authority. Okay? So, be like David? No. But sundin natin kung ano po ang kalooban at sinabi dito sa salita ng Diyos. So, nawa ay maging ito sa atin. Maging magandang turo ito sa atin upang maging maayos na kung paano tayo tutugon lalo na sa nangyayari ngayon sa korupsyon at sa lahat ng issue na meron sa may authority sa ating bansa. So, nawa ay makita niyo po ang authority nila ay nagmula sa Diyos. Okay po? So, next. Ito naman, crude joking. No? Or coarse joking sa iba pang translation. Now, may tinuturo po si James in chapter 3, verse 10 to 11, at even yung Proverbs, na kailangan nating mag-ingat sa paraan ng paggamit ng ating mga salita. So, Proverbs and James ay binigyan ng kahalagahan ng paggamit ng ating salita. Even, sabi nga, isa sa mga paglalarawan ni James that I remembered, di ba, ang isang malaking bundok, kaya yan tupukin ng apoy na nagmumula lamang sa isang maliit na ng apoy. Di ba? Tas another example is yung barko. Napakalaki ng barko pero dinadrive lang yan ng maliit na manubela. So, ganun din daw ang ating mga salita. Ganun ang magiging epekto nito sa kabuuan ng pagkatao ng isang tao. So, binibigyang diin na Santiago na hindi dapat gamitin ang iisang bibig upang kapwa pagpalain ng Diyos at sumpain ang mga tao. So, hindi pwede na ang salita natin, nagmumula sa isang bibig ay we praise God and then we curse men. Ang ganitong uri ng pagkakasalungat ay hindi dapat nakikita sa buhay ng isang Kristiyano. Kaya nagbigay si Pablo din ng katulad na paalala. Sinabi niya na dapat nating iwasan ang masasama o nakakasirang pananalita, even yung mga walang kabuluhang usapan at mga malalaswang biro. Yung mga green jokes, paano mga ganon? Bilang mga Kristiyano, dapat gamitin ang ating mga salita upang palakasin. Ito dapat daw nagmumula sa ating mga salita. Pagpapalakas, pagpapatibay ng iba, at pagpaparangal sa Diyos. Yun ang dapat lumalabas sa ating mga bibig. Ulitin ko po, pagpapalakas, pagpapatibay sa iba, at pagpaparangal sa Diyos. Hindi upang
masaktan, ipahiya, o lapastanganin ang iba. Hindi maaari yon. Nabubuhay tayo ngayon sa panahong lalong nagiging malaswa at bastos ang pampublikong usapan. No? Social media, napaka-normal na yan ngayon. Ang mga kilalang tao ay madalas gumagamit ng mga salita noong kanakaraang henerasyon ay tinuturing na hindi katanggap-tanggap sa maayos na pakikipag-usap. No? Sa old generation daw, nagiging maingat sila sa paraan or mga salitang kanilang ginagamit. Pero nakakalungkot, maging ang ilang taong nagsasabing ipinapangaral nila ang gospel or ang ebanghelyo ay gumagamit din ng mga biro or mga malalaswang pananalita, even sa mga sermon. At sinasabing bahagi lamang ito ng pagiging natural, no? Or para daw mas maging active listener yung mga audience, no? Papasok sila ng mga jokes. Ngunit, ang ganitong pananalita ay hindi tayo ginagawang mas tunay. No? Hindi yun nagbibigay sa atin ng parang mas maging magaling tayo magsalita. Sa halip, ibinababa nito ang pamantayan ng ating pananalita at maaring mahikayat din ng iba na gumamit din ng ganong nakakasirang pananalita. So it could affect or influence ibang tao. So ang katotohanan ng kapwa nagbabala sina Pablo at Santiago sa mga Kristiyano, so sa mga sulat nila kasama yon, tungkol sa kanilang pananalita ay nagpapakita na matagal na pong problema itong crude joking. No? Maging noong unang siglo, kailangang matutunan ng mga bagong Kristiyano kung paano kontrolin ang kanilang mga salita. Madali tayong magsalita ng hindi nag-iisip, di ba? Yung out of the talaga, no? At ang mga masasamang pananalitang naririnig natin sa paligid ay madaling maging bahagi ng paraan ng ating pagsasalita. We are so easily influenced by the words. Tingnan nyo, may isa lang, ngayon, anong uso ngayon? Ngani! So far, hindi pa ako na-influensyahan yan. Oo nga ni. Hindi naman, may masamang ba yan? Wala naman, no? Wala naman, okay. Pero, nakikita nyo kung gaano kadali mag-spread talaga, kung paano kadali mag-influensya ang salita. Dati, Sana All, dati, Pet Malu, ano ba, yung mga sikat dati. Ano ba mga sikat dati? Di ba? Those are words, di ba? Pero kita nyo, mula Batanes hanggang Hulo, sinasabi siya, Marites. So you see, ganun po ka ma-impluensya ang salita. Kaya po, bilang mga Kristiyano, hindi tayo dapat magsalita ng padalos-dalos. So yun yung warning sa atin. Hindi dapat maging padalos-dalos ang ating salita, kundi dapat bago tayo magsalita ay pag-isipan natin ng mabuti. Sinasabi ni Pablo na ang ating mga salita ay dapat mabuti sa ikatitibay. Diba? Dapat ito ay nagpapatibay, gaya ng sinabi ko kanina. At dapat ito ay angkop sa kung ano yung sitwasyon na meron. At dapat ay nakapagbibigay ng biyaya sa mga nakikinig sa atin. So grace dapat ang kanilang nakikita. Sinabi rin ni Pablo na dapat tayong magkaroon ng pusong mapagpasalamat at hayaang ang pasasalamat ang humubog sa paraan ng ating pananalita. So, sa ating pang pananalita, nakikita ba yung gratefulness at thankfulness sa Panginoon? Or ang lagi na lang naririnig sa ating bibig, reklamo, pagkabigat, ano pa ba? Worries sa buhay? No? Anong lumalabas sa ating mga bibig? No? Anong nakikita sa ating mga bibig? Lagi na lang ba, ay! Or ano pa ba? Diba? Di ko alam. No? So, madalas nating minamaliit kung gaano talaga kasama ang malaswa o baso sa pananalita or masasakit na pananalita or mga walang tigil, no, na walang preno na pananalita.
maaari nating sabihin na wala naman tayong masamang ibig sabihin, no? Ganito lang talaga ako, no? Pwedeng gawin ng ganito kasi talaga ako magsalita eh. Ngunit ipinapaalala ng Panginoong Hesus na mananagot tayo sa bawat salitang walang kabuluhang ating binitawan. No? Dapat itong magturo sa atin na maging mas maingat sa ating mga salita. Dapat tayong mag-isip bago magsalita sa halip na basta sabihin ang anumang unang pumasok sa ating isip. So, hindi porket naisip mo ay sasabihin mo na. No? Kaya po, ang mga bastos o mapanakit na pananalita ay hindi lamang po nakakaapekto sa atin, but again and again, nakakaapekto ito sa mga nakakarinig sa atin. Pwede itong makasakit sa kanila, pwede itong makapagpahiya sa iba, at pwede itong makapagdulot ng masamang impluensya sa iba. Kaya po, tayo bilang mga Kristiyano, dapat magpatibay ang ating mga salita sa iba. So maganda nating isipin, ang ating bang mga salita ay nagpapabigay ng tibay, kalakasan, or encouragement sa iba? Or ang ating mga salita ay nagpapababa or even nagkukos ng away or ng mga sigalot or hindi pagkakaunawan? So kailangan po tayong maging maingat doon. Dapat po, dapat nating gamitin ang ating pananalita upang magturo, magtuwid, magpalakas ng loob, magpala sa iba, at magpasalamat sa Diyos na naligtas sa atin. So, sa panguli, ang pagkontrol sa ating mga salita ay hindi natin kayang gawin sa sarili nating likas lamang. Alam niyo po ba, may iisa lamang na napakahirap i-tame. Alam niyo yung tame? Tame. Tame. Alam niyo yung tame? Yung pag 1 hour na, tame na, extend pa. Hindi, wala palang ganun. Tame, yung parang kontrolin. Sabi ni James, no? Ang hayop, pwede mo yung i-tame. Pero ang bibig, di mo kayang control yan. Di ba? Kaya mong, may nakita ko sa social media, may baril-barilan siya, tapos may mga apat siya na parot. Tapos babarilin niya, mag-acting yung parot na nabaril na sa batay. Yung pang-apat, umikot muna bago humiga. so makikita niyo doon, di ba? Wow, grabe no? Naturuan niya yung parot. Na-tame niya, kumbaga yung parot. Kaya lang, ang warning sa atin, ang ating dila, hindi natin ma-tame. So, anong laman ng ating puso, ilalabas talaga to ng ating dila. Kita niyo po yon? Kaya po, kailangan natin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu at ng salita ng Diyos upang tulungan tayong kontrolin ang ating dila at gamitin ang pananalita upang pagtibayin ang iglesia at magbigay ng kaluwalhatian sa ating Diyos. So, maging maingat na po tayo, no, sa ating pananalita. So, crude joking is not only, hindi ito siya sa parang pagpapatawa lang or pagsasabi lang ng mga kung ano-anong bagay. But sa mas malalim na kahulugan nito ay yung mga salitang nagpapanira, no? Sumisira at hindi nagpapatibay sa ibang tao. At yun ay dapat nating iwasan. So, malagang tanong sa atin, kumusta ang ating mga pananalita? At ano ang nagiging dulot nito sa iba? Okay, so dito po magtatapos ang atin pong topic for our discipleship hour. Sipo, any questions? Questions? About sa authority, baka meron. Yung crude joking, parang okay lang, no? Madali lang. Wala na? Wala po tayong tanong?
Ah. Yes, pwede. Pwede po yun. Hindi po siya pag-dishonor sa authority, but pag-apela siya sa mga maling ginagawa ng may nasa otoridad. So again, ang pag-honor sa authority ay hindi nangangahulugang pikit mata ka na lang sa kung ano mang ginagawa niya. Pwede tayong pwede natin express ang ating aim for justice at good governance with syempre maayos na pakikipag-usap at pag-express nito. Pero siguro kung magrarally ka para manakit or manggulo ka, wag, hindi ganon. But yung expression, to express lang and asking na sana may tama itong bagay ay okay lang po. Pwede yon. At pwede yon gawin ng individual na Kristiyano. Pero as a church, hindi siya. Hindi siya hindi siya layunin ng iglesia. Kaya po 'di ba pag may nakikita kayo mga church rally, prayer something, actually hindi siya nagpapakita ng ebanghelyo. Hindi, hindi. Paano po? Yung papipiliin. Well, hindi kailangan na kung anong sinabi ng pastor na iboto, ayun ang iboto ng lahat ng member. Hindi po ganon. Pero, dapat gabayan ng pastor o yung mga elders ng church kung sino at paano bumoto ang bawat members. Mahalagang pag-usapan yon. Mahalaga ding pag-isipan yon. Kasi nga po, sila ang ating igagalang. Sila ang ating, lalo na demokrasya po ang ating government type. So, pero hindi yung kung anong desisyon ko, sundin nyo lahat. Hindi ganon. Pwede natin pagdiskusyonan yon. At the end, you have the freedom kung sino po ang iboboto. Kasi even in our circle sa Reform, may kakilala tayo. Clearly supporting the pink and the yellows. And may kakilala din tayo na Reform din na clearly supporting the green and red. So, ako, nakatingin lang ako. Nagbabasa lang ako sa kanilang exchange ba, no? Pero nakakalungkot lang minsan kasi nga, even yung ibang tao na nakikilala sa kanila, may isa talaga nag-comment. Bro, yan na lagi mong post. So, yun yung nakikita instead of the gospel. At yun ang nakakalungkot. Bagaman, bilang individual na Kristiyano, may freedom ka na makilahok doon sa pero siguro hindi na maganda kung yun na lang ang nakikita sa mga post mo na para bang yun na yung pinaglalaban mo sa buong buhay mo na galit na galit ka talaga, in-express mo talaga yung disagreement mo sa ganito, ganyan. Ako, personally, pangit yun. At hindi yun nakaka-glorify sa Panginoon. Actually, nag-a-attract siya din ng away sa iba. So you see, kailangan talaga na ayusin. At nasa tamang plataforma yung pag-i-express na yun. Social media is not a good platform. Kasi social media is a free wall. Free forum yan sa lahat. They can express whatever they want. Disagree ka, agree ka, maglaban ng kaga That's not the right forum. So, doon ka maghain ng doon sa, magano ka ng petition, magano ka ng letter sa, ewan ko kung saan, no? Doon sa loob mismo. Pwede yun. Yun maganda. Yun kailangan ng social media. Kaya ang na-attract mo away. Na-attract mo sama ng loob also ng ibang mga kakapatid mo. Kasi ako personally, naramdaman ko yun. Sumama yung loob ko sa mga brother na yon. No, personally. Pero by God's grace, natutunan ko na, ngayon, hindi ko na yung mga, nag-send pa nga sa akin, directly, parang sinend sa akin yung video against doon sa sinusuportahan ko. Hindi ko na lang pinansin. Parang mga ganun, bakit kailangan mo pang gawin yon? Parang gano'n. Pero we're good. Makikita natin sila sa September. Okay po. Pero we're good. We're good. Kasi hindi naman ako pumatol or wala akong sinabi. Pero okay na.
Okay po, naka-record pa naman na. Love you bro. Love you mga brothers. Anyway, ano ba pa? Sige po. Ay, pwede po ba mag-mic para marinig ng sa online? Sa ano ko ng social media, madalas akong makakita ng yung parte sa halimbawa, sikta ng Iglesia ni Cristo. Sa Roman Catholic, isang pare. Sa isang, ano rin, Christian. Yung sa Iglesia ni Cristo, talagang nananawagan sila na Ah, bumaba mm. yung ating president President. na yung pare naman, nagmamarcha sila, yun nilang panawagan niya. Mhm. Tapos mayroon din ako nakita sa post na isang Christian na ganun din yung atake niya sa tama ba na hayaan ko yung ginagawa nila o mag-comment ako? Gandang tanong. Kasi sa sarili ko, kung magko-comment ako, tatanungin ko ba sarili ko? Ako ba yung magko-comment? Perfect ba ako kung sa mga gawain ng gano'n? Mm. Wala bang iko-correct sa akin? Okay. O isa rin akong kukorek. Yun din sana, parang ano lang na pa. Mm. Sa halip na i-spread yung salita ng Diyos, iba yung makikita sa Mm. kanila. Okay. Di ba? Gandang Yun lang. tanong po. So, yun no, kung may nakikita tayong mga ganon, especially siguro pag mga brothers and sisters natin, nararapat ba na itama, mag-comment, or magbigay ng ano? Gaya nga po ng sinabi ko kanina, merong tamang plataforma para gawin iyon. And social media is not really a good platform. Kasi ang ending niyan, maghahaba lang yung comment nyo hanggang sa mag-away na kayo. And hindi siya mag-end sa magandang usapan. Kasi yun ang purpose ng social media. Express mo kung anong ano mo. And hindi mo mababago yung opinion nila by simply commenting or correcting them. No? So, mas mabuting hindi na lang. Huwag na lang natin po iyon pansinin. Huwag na lang mag-comment kasi hindi siya tamang platform. And actually, ganito ang tama nating gawin. For example, si kapatid, ang suportado nila si BBM. Against sila kay Sara Duterte. And even Dutertes. Ako, I personally support the Dutertes. No? Mas incline ako sa governance ng Dutertes. So, anong dapat ipag-pray? Anong dapat nating gawin? Magkaiba tayo, pero Kristiyano tayo, magkapatid tayo. Di ba? Anong dapat nating gawin? Ano ba dapat talaga ipag-pray? So, here's the thing. Ang dapat natin ipag-pray, kung merong issue ng corruption, both of us must pray. Hindi, unahin ko yung hindi ipag-pray. Hindi dapat natin ipag-pray na, Lord, sana maano na yan si Sarah, ma-impeach na yan. Hindi ganon. And yung kabila naman, Lord, sana ma-expose yung katiwalian ng Bongbong Marcos nila and administration. Mali yun. Dapat magkaisa kayo kung ano yung pagpapanalangin. At ito yung, sa tingin ko, mas maayos sa panalangin. Na kung meron man talagang katiwalian, si Bongbong man yan o si Sara, ipakita mo at ilabas mo kung yung korupsyon na nangyari at makulong ang kung sinong dapat makulong. Kung si Bongbong, kulong yan. Kung si Sara, kahit ako, suporta ako kay Sara, ipagpipray ko, kung mapatunayan na meron siya talagang corruption, ay dapat makulong siya. Justice yun eh. So, ibig sabihin, makikita yun, hindi dapat nagbabanggaan yung Kristiyano. Nagtutulungan dapat sila to pray na mailabas sino ba talagang punot dulo ng flood control.
Hindi yung dedepensa nito yung flood control kasi suportado mo itong si BBM. Ako naman, tatargeting ko yung flood control kasi alam kong against yun sa kanila at suportado ko sa... Hindi. Both of us must pray, Lord, itong flood control is napakalaking pagnanakaw ito sa kaban ng bayan. So, kailangan makita sino talagang mga ano nito at dapat sila makulong. Yun ang dapat natin ipag-pray. Kahit man suportado mo yung may kinalaman doon o hindi. Yun ang dapat common ground natin ng mga Kristiyano. Hindi nagbabangayan tayo na, hindi, pasahan kayo ng mga videos na itong video gawa against Sarah, itong video gawa against Bongbong. Walang mangyayari, mag-aaway lang kayo. Di ba? So, ganun dapat tayo tumingin sa ganong sitwasyon. So, walang away. Magtutulungan kayo. Di ba? Mawawala yung colors. Mawawala yung colors. But ang ma-exalt is yung justice ng Panginoon. And that brings glory to God. Diba? Pero you can express. Pero actually, mas gusto ko talaga yung governance ni ano sa ano eh. Pero kung ano, ay, yung isa naman, ako gusto ko naman. Pero maayos, no? At magtutulungan sila sa pananalangin. Yun ang hindi nakikita ng marami. Nabubulag sila sa hindi nila alam. Sasabihin nila, pinaglalaban nila yung tama, ganito, ganyan. At bilang Kristiyano, dapat ganyan ka rin. Actually, nabubulag sila sa sarili nilang opinion at sa sarili nilang kagustuhan. Kaya ganun ang nangyayari. Subjective na, hindi na nagiging objective. Yun yung nakakalungkot. Okay po? Sana, wala namang keyboard warrior dito, no? Wala naman. Sige po, any questions pa? Loko pa rin yung computer natin. Sige, kung wala na, dito tayo magtatapos. Although, may tanong? Wala. Although, in-encourage ko kayo, no, na meron kayong fellowship. Spend time, konti, kahit 30 to 1 hour to have fellowship with women and men and parents. So, let us pray po. Salamat po, Panginoon, sa pagtuturong ito at patuloy na pagbibigay unawa sa amin kung gaano kahalaga at nararapat ang aming honor sa mga may otoridad at ganoon din sa pag-iingat sa aming mga pananalita na ito'y dapat nagbibigay ng pagpapatibay, pagpapalakas sa mga kawatid sa halip na pagkasira. O Diyos, turuan mo kami at patuloy maging gabayan na ito'y lagi naming maalala at may sabuhay po para po sa iyong kalawalatian. At muli, maraming salamat sa pagkakataon na we extend our time to have fellowship with our co-brothers, sisters, and parents. I pray, Lord, na sa biyaya mo ay maging magandang pagpapalakas ito bilang may kanya-kanya kaming mga issue with regards of our gender and our status din sa buhay. At sa lahat, Panginoon, sa linggong ito, hiningi namin patuloy yung paggabay at pagbigay kalakasan upang gawin po namin yung kalooban. Para po sa kaluwalhatian ng iyong pangalan, ito aming panalangin. Amen. Sige po. Yung sa mga babae sa online, pwede, no?